Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, bigyan po natin ng reaksyon ang balitang ito mga karbi natin. No? Sabi po kasi dito sa balitang ito, breaking news. Senator Rodante Marcoleta nagsampa ng ethics complaint laban kay Lacson patungkol sa umano'y splice video. Ayan na. Ha? Nakakarma na itong si Lacson mga kababayan. No? Dahil nga po sa sobrang mga pag-iepala. Pati yung mga video ay pinuputol-putol, no? Para magmukhang masama itong si Senator Rodante Marcoleta, no? Ayon po kasi sa balitang ito mga kababayan, Senator Rodante Marcoleta magsasampa ng ethics complaint laban kay Lacson patungkol sa umano'y splice video. Pinag-aaralan na ng tanggapan ni Senator Rodante Marcoleta ang posibilidad na magsampa ng ethics complaint laban kay Senator Ping Lacson kaugnay sa umano'y kumalat na splice video na nagbigay ng maling impresyon sa publiko. Ayan. Ayon sa kampo ni Marcoleta, ang naturang video ay nagdulot ng interpretasyong tila isinusulong umano ng senador ang pagsuko sa Kalayaan Group of Island ay Kalayaan Island Group. Ayan isang sensitibong usapin na may kinalaman sa teritoryo ng bansa. Giit ng kanyang opisina, hindi umano ito tunay na konteksto ng kanyang pahayag. Ang dapat umanong papanagutin ang sino mang nagpakalat ng maling impormasyon. Ayan, palakpakan po natin. Akala kasi nitong si Lacson, mga ano na sila mga untouchable, di ba? Sabi nga po ng ating mga kaubayan, no? Patungkol po sa video ito mga karbi natin, ito po ang kanilang naging komento. Sabi po ni Malechi, goods yan, the advocator of true defender of the land, Attorney Marcoleta lang malakas. Ayan, palakpakan po natin. Nice fight back, inuubos na nila ang minority mula kay Chis Jinggoy Villanueva ngayon, potentially si Bato at Go. Time for counter-offensive, dapat din malagasan ang majority. Totoo. Diba? Inuubos na talaga sila mga kaubayan, no? Sabi pa po dito, go, Senator Marcoleta, we supported you. Tutuhanin nyo na yan, Senator Marcoleta. Total, wala naman silang ginawa kundi birahin ang mga nasa minority. Birahin nyo rin ang majority. Correct. Kasi kaya nga si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa talagang tutuluyan daw tutuluyan ng ng Malacanang, di ba? Hindi makikialam ang Malacanang sa arrest warrant. Nako, papayag ba tayong mga Pilipino? Papayag ba naman ang ating armed forces mga kaubayan na ipagkanulo na naman ang dalawa po ito, dalawang Pilipino, dadali na naman po sa ibang bansa. Nako, tama na ang isa. Nagkamali na nga kayo nung una di ba? Ngayon, ayusin nyo naman, di ba? Para hindi na magreklamo yung taong bayan, aarestuhin nyo nga. Pero, ang tanong, nasa batas po ba yan? Di ba? Yan yung tanong. Kasi, karamihan po sa mga Pilipino, yung mga ordinaryo, sana ipaliwanag nyo kung paano naging kapag may kasalanan ka sa Pilipinas, for example, sa ibang bansa kalilitisin, di ba? Sabi pa po dito ni Anisito Mata, dapat walisin na yan at kasuhan, puro pagtatakip lang naman ang ginagawa niyan. Oo nga, no, pagtatakip lang. Lalo na itong si Soto at si Lacson, di ba? Puro pagtatakip lang ang ginagawa sa administrasyong ito. Alam nyo, duda talaga ako dito Ito ang balita mga kaubayan. Panoorin muna natin, i-share ko muna itong balitang ito. No, sabi po kasi dito mga kaubayan, yan kapag may warrant of arrest na issue, sabi po dito, kapag may warrant of arrest na na-issue na ang ICC, kailangan i-implement. Ayon po yan kay Jose Claire Castro. Ito po ay patungkol mga kaubayan, kay Senator Bato at Bongo. Sabi po dito, makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa Interpol sakaling mag-issue ng arrest warrant
ang International Criminal Court laban sa tinukoy na perpetrator ni Duterte sa drug war, kabilang sina Bato at Bongo. Ayon po yan kay Palace Press Officer Castro, mga kaubayan. So isa lang pong naiisip ko dito, mga karibyo natin, no? Kasi papalapit na po yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. No? Baka ito po yung kanilang strategy to lessen the number, no, of the minority bloc. Kasi posibleng yung nasa majority ngayon ay hindi pa nila talaga di ba? Hindi pa nila hawak or kontrolado. Di ba? Kung baga, hindi pa hawak sa leeg. Posibleng yung iba dyan pumunta sa minority at magiging yung minority baka maging majority. If ever, na nandyan si Senator Bongo at Senator Bato, di ba? Oo. So yan, mga kaubayan, yan pong naiisip ko kasi talagang grabe po No, grabe po yung strategy nila. Sabi nga po dito sa mga komento, mga karibin natin, no? Huwag niyong ilihis ang totoong issue ng bayan. Ang trilyon sa flood control project ay hindi yan makakalimutan. Correct. Diba? Iniisa-isa na nila lahat ng kaalyado ni Duterte para lamang sa butuhan sa impeachment trial. Yan pong sinasabi ko. Ayun po yung kay Louie Andrew Bungon. Ito po, highlight po natin yung anya. Yan. Sabi niya po, iniisa-isa nila lahat ng kaalyado ni Duterte para lamang sa butuhan sa impeachment trial. So yan din po yung naiisip ko kanina Talagang grabe po ang kanilang lahat gagawin. Kumbaga, this is the desperate move, no? Na pwede nilang gawin, mga karbi natin. Sabi pa po dito, wala na talagang rule of law sa Pilipinas. Kung pinakidnap nila si former president, malamang ipakidnap din nila ibang accused. Ang galing ng ating gobyerno ngayon. Yun nga ang problema, mga kaubayan, no? Arresto po sila ng arresto pagdating po sa mga kaalyado ni former President Duterte. Pero, wag nyo naman po kaming gawing tanga. Kasi, dapat, mas nauna pang na-arresto itong mga kurap na mga opisyal na sangkot dito sa flood control. Diba? Bakit hindi? Diba? Bakit hindi nyo inuuna ito? Mas inuuna nyo pa yan, mga kaubayan, na interest ng ibang bansa. Diba? Sige nga. Sabihin natin, kaninong interest ba yan? For example, ICC, mga kaubayan, kanino bang interest? Interest ng ibang bansa. Diba? ICC hindi naman Pilipino Ang mga ICC, Pilipino ba? Diba? Wala na. Hindi ko alam kung mayroon bang member. Hindi na nga tayo membro ng ICC. Yung question mark pa yun, mga kaubayan. Diba? Anyway, diba? Sangayon ba kayo sa sinasabi ko, mga kaubayan, na dapat inuuna po itong mga kurap? Hindi raw kasi nagsauli. Billion po ang ninakaw. Nagsauli ng milyon. Hindi nakasuhan, mga karabin natin. No? Yung sa PhilHealth, bakit hindi nyo inuuna? Wala na kaming wala nang pera, mga kababayan. Di ba? Sabi po ng Supreme Court, sauli nyo na yan, 60 billion na yan. Sabi nyo naman, ano na lang sa 2026 national budget. Aba, niloko nyo pa ang taong bayan. Taong bayan rin ang magbabayad sa mga nanakaw ninyo. Kasi sa tax yun tax ng taong bayan yun Diba? Ay nako. Sabi po dito ni Heikel, pinapaiyak mo na naman mga DDS. Ayan. Tayo tayo dyan. Baka nga. Kung malakas pa si former President Duterte, baka nga talagang nako. Alisin na ba ang Philippine Judiciary? Ay hindi natin masabi, mga kaubayan, no? Kung yun po ang gusto nila. Ayan. Teka lang. Diba? Brown out, mga kaubayan. Pero continue ha. Sabi naman po dito ni Norman, wala na ho kayo pambayad sa ICC.
Correct, 'di ba? Tago na naman sila diyan. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Pasensya na po kayo. Biglang nawala ng ilaw. Maraming salamat. Just comment down below mga karibin natin. Maraming salamat po.